Ayun, magandang gabi sa ating lahat mga idol at mga bayan. Kapapasok lamang po na balita na ito nga pong panukalang batas na mag-e-extend sa termino ng mga incumbent barangay officials at magpo-postpone dito po sa nakatakda na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections ay pinirmahan na po ng ating Pangulo ngayon lamang po August 13 mga idol at mga bayan. So, ang sabi ng iba ay hindi naman daw yan maidideklara ng Supreme Court na unconstitutional sapagkat yan po ay hindi naman po postponement yung title. So, alamin natin mga idol base po dito sa post ng ABS-CBN, ito po. Breaking news, President Ferdinand Marcos Jr. signs law postponing the 2025 barangay and sangguniang kabataan elections. So napansin nyo mga idol postponing po yung kanilang ibinalita. O baka ABS-CBN lang yan. Baka sabihin ng iba ay ano yan, bias yan na ABS-CBN. So dito tayo tumingin sa GMA naman tayo kung ano po yung kanilang ibinabalita. Ito po mga idol at mga babayan, post ng GMA News. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. signed into law the measure seeking to postpone the BSKE elections this year. So talagang postponement din po yung kanilang ibinabalita. O kaya hindi pwedeng irason ng iba na hindi naman daw postponement yung title ng panukalang batas na yon. Kaya hindi daw maidideklara ng Supreme Court sakaling may mag-question dito. Sakaling may mag-question sa legalidad ng nasabing batas. Ito pa, mga idol na bayan, post po ng ewan ko kung ano yung nag-post nito. Ito mga idol basahin ko pa sa inyo. PBBM signs into law RA number 12232, an act setting the term of office of barangay officials, members of the sangguniang kabataan and for other purposes. Term setting po yung kanilang title, pero po yung nilalaman ay postponement nitong nakatakda na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. So ito na po yung inaantay ni Atty. Makalintal. Inaasahan talaga ni Atty. Makalintal at inaantay na pirmahan ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas at inaantay niya lang na maging Republic Act. If you cannot accept that, does that mean that you are again going to question this sa Supreme Court na panibago pong batas na kanilang ipinasa o hintayin nyo muna na ito'y pirmahan ng Presidente para maging isang Republic Act? Yes, kailangan mo lang mapirmahan na valid. Yes, kailangan mo lang mapirmahan na valid kasi wala pa tayong cause of action kasi wala pa naman yung batas kaya hindi pa ma-question. Pero inihahanda ko na yung petisyon laban dyan. So ito na nga mga idol, yung inaantay ni Atty. Makalintal. Hindi na dito nabigla si Atty. Makalintal sapagkat ito po ay inaasahan na niya. Inaasahan talaga niya na pipirmahan ng ating Pangulo at naka-ready na po siya mga idol na bayan. Ibig sabihin naghanda siya ng kanyang mga papeles para ma-question niya doon sa Supreme Court yung nasabing constitutionality ng nasabi pong batas mga idol na bayan. At magsasagawa po yan ng hearing, ng pagdinig at titingnan po ng Supreme Court at papanigan po ng Supreme Court siyempre yung naayon po sa konstitusyon, yung papanigan ng Supreme Court.
So kapag ka may nakita, kagaya po ng nauna na, kagaya po ng noon na ipinagpaliban po yung halalan, ay talagang idineklara ng Supreme Court na unconstitutional. So pinagbigyan na sila noon, pinagbigyan na sila noon, mga idol babayan, itinro yung election ng Barangay at Sangguniang Kabataan 2023 na ang original po ay 2022 dapat, mga idol babayan. So ito na naman, ganun din, postponement din po, kagaya po ng mga nagbalita na talagang postponement po yung pakay nung nasabing batas, kahit itago po sa pagpitix ng term, mga idol at mga bayan. So kagaya po ng impeachment laban sa ating pong Vice President, na kahit maraming nagpirma, mga ilang ba yung nagpirma ng mga congressman, kahit maraming nagpirma doon sa impeachment, itiningnan pa rin ng Supreme Court, tiningnan ng Supreme Court kung dumaan ba sa tamang proseso, kung mayroon bang mali, So may nakitang mali yung Supreme Court. Ano ang nangyari? Doon po sa article of impeachment laban po sa ating Vice President, di ba idineklara na unconstitutional. Ganito din po ganito din po yung mangyayari, mga idol babayan, dito po sa nasabing batas. Titingnan ng Supreme Court kung meron bang nilabag ito, meron bang hindi sinunod sa Constitution. Alam na natin kung ano po yung magiging desisyon ng ating pong Supreme Court, ng mga justices. Kagaya po ng nasa Supreme Court ruling, Supreme Court mismo yung nagtakda ng December 1, 2025 elections, tapos ipagpapaliban nila. Ang isa pa sa nakikita nating dahilan, di ba nakapagparehistro na yung mga bagong botante. Umabot po ng almost 2.8 million yung mga bagong botante na nakapagpa-register doon po sa katatapos lamang po na voters registration. So ibig sabihin po, makikita din ng Supreme Court na talagang napakarami pong mga tao yung talagang naghahangad na makaboto sila, sapagkat karapatan po nila na bumoto sila, na sila yung pumili, sila yung magluklok ng mga leader sa kanilang mga barangay. Titingnan din po yan ng Supreme Court, mga idol, mga bayan. Kaya mag-antay lang naman po kayo, sapagkat hindi pa po tapos ang laban, mga idol. Hindi pa po, kahit pinirmahan ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas, ay hindi pa po tapos ang boxing, mga idol, mga bayan. Mag-antay lamang po kayo ng mga ilang araw pa, sapagkat dyan po susugod si Atty. Makalintal. Handang-handa na po si Atty. Makalintal. Ito lang talaga yung inaantay niya, yung pagpirma ng ating pong Pangulo para questionin. At alam natin na talagang kapag tiningnan ng Supreme Court, kapag kinilatis ng Supreme Court yung constitutionality ng nasabing batas, makikita natin na mayroon talagang paglabag. Unang-una, yung pagpupuspon sa December 1, 2025 elections na hindi po dapat pinagpapaliban. Supreme Court po mismo yung nagsabi nila na hindi po dapat pinagpapaliban yung isang eleksyon, sapagkat karapatan po at hindi dapat inaalisan yung taong bayan ng karapatan para pumili sila ng kanilang maging leader sa kanilang mga barangay. Ikalawa, hindi po sapat na dahilan na dahil mayroong bound election, kasi yun yung ginagamit na dahilan ng ating Pangulo o ng iba pa man na meron daw bound election, kaya hindi po dapat matuloy, kaya dapat ipagpaliban muna yung barangay at sangguniang kabataan elections. So hindi po sapat na dahilan yun para ipagpaliban yung isang eleksyon, sapagkat base dun sa ating nabasa, magiging valid lamang yung reason sa pagpupuspo ng halalan kung meron pong emergency,
Kagaya po ng halimbawa merong tsunami, yun po yung hinalimbawa ni Attorney Makalintal. Halimbawa merong tsunami o kaya merong gera o kaya merong pandemya ulit, yun po yung mga valid reason. Pero yung gagawin mong rason, kaya kasi may bound election, hindi po sapat na dahilan yon para ipagpaliban mo yung isang halalan. So titingnan din po yan ng Supreme Court, mga idol at mga bayan. Kaya mag-antay lamang po kayo, mga idol, sapagkat hindi pa po tapos ang boxing. So hanggang dito muna yung ating update mga idol, mga bayan. Abangan po natin yung pagsugod ni Atty. Makalintal doon po sa Supreme Court para questionin yung nasabing constitutionality ng nasabi pong batas. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood, mga idol, mga bayan. God bless po sa ating lahat. Salamat po.